Presidente. O, sabay-sabay tayo. We love you, BP. Okay? Ang mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko Yan daw po ang mensahe daw po ng ating Vice Presidente dahil nalalapit na daw po ang Kapaskuhan ay ano po, BP? po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Ayan, pagmamahalan, pagbibigayan, forgiving, pagpapatawad din. Di ba, Tina B? Oo. Biruin mo po hindi ko alam kung sino yung makakausap ng Vice Presidente dyan. Pero dahil nga nandyan sa entablado, expect na po natin na maraming tao ang nasa harap. It's either mga bata, no? O mga kapwa natin, mga Pilipino po, na halo-halo, no? Ang ganda! Maganda ho, mga kababayan, yung naging speech o yung mensahe ng ating Vice Presidente dito. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko po Giving, and loving. Yun daw po ang mensahe ng Vice Presidente, mga bossing, dahil nalalapit na daw po ang Kapaskuhan. Pero siya, kung sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa. so pilit lang po. Dahil, wala. No choice ako dahil ako ang Vice Presidente. Kaya kailangan ko sabihin sa inyo yan. Wait lang. Ma'am BP, bakit may ganun pa? Okay na sana ho, mga boss, ano? Okay na. Ang mensahe ko sa inyo ng Kapaskuhan, forgiving, giving, at pagmamahalan. Okay na yun eh. Pero sa Vice Presidente, wala, no choice ako. Dahil ako ang Vice Presidente, kaya kailangan ko sabihin to. Ay, nako. Ibig sabihin, kaplastikan lang po yung sinasabi ninyo, Ma'am BP? Di ba? Sandali. Ang ating Vice Presidente hindi pa sanay talaga, no? Na humarap po sa Ang hindi pa sanay talaga, mga kababayan, na humarap ang ating Vice Presidente sa maraming tao. Ang nakakalungkot po dito, kung sakali na manalo ng pagka-presidente sa 2028, si Inday Sara Duterte, paano na ho yan, mga bossing? Haharap, no? Doon sa mga, kunyari, may APEC Summit, yung haharap ka doon sa iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. Ganito, mga bossing, ang mangyayari, sabi ni Jerby Navarrete, nalin lang kayo ng anak ko, Rodrigo D. Tuloy. Ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Ayun! Kahit Pasko, hindi po ako magpapatawad. Yung galit ng Vice Presidente talagang announce pa ho, mga kababayan, ano? Hindi ko alam kung ano po, mga bossing, yung pagdiriwang o pagtitipon, kung bakit po nandiyan sa harap nila si Inday Sara Duterte. Kaya lang, no? Parang, may choice kayo, may option kayo, huwag kayong magpatawad. Ganun ba ang pagkakaintindi ko doon? Pero yung sa unang mga linyahan po, mga bossing, talaga, parang naiisip ko na wala no choice ako. Kailangan ko sabihin ito na ang mensahe ko sa inyo ay forgiving, giving, at pagmamahalan. Ho ba? Para sabihin mo sa napakaraming tao niyan at tingin ko mga boss, siguro iniisip ng mga nag-imbita, hala, etong namin para makapagbigay lang ng magandang mensahe sa mga kababayan namin dito. No, kung piyesta yan o kung ano yan o kung mga kabataan yan, para makapagbigay ng magandang mensahe. Tapos ako po talaga hindi ako magpapatawad. Yung galit niya mga kababayan, talagang nandun talagang nakatanim sa kanya, mga bossing. Kaya
simula nung nagsalita ang ating Vice Presidente, mga boss, na puputulan ko ng ulo, gusto kong putulan ng ulo ang presidente dahil ayaw ibigay yung relos doon sa bata. Doon pa lang ho eh. Ramdam mo na yung galit niya. Kaya hindi maaalis sa isipan ng mamamayang Pilipino na from that day hanggang doon sa, kailan ba yun? Eto lang ho eh. Yung nandoon siya sa detention cell, detention facility ng Congress kasama si Lopez. Hanggang doon eh, nasa utak niya yung talagang ipapayari ko talaga tong mga ito. No? Yung paghihiganti po nandun. Hanggang sa tingnan nyo naman po mga kababayan, iba na yung mga kausap. Mukhang maayos naman po. Mukhang maayos naman po ang pag-imbita sa kanya. Tapos makakarinig ka yung speech niya hindi ako magpapatawad. Babaunin ko to hanggang hukay. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa akin. Pero hindi yan yung hindi naman po yata, BP, yan yung tamang venue para maglabas ka pa ng saloobin mo dyan. Ano? Kumbaga, meron tamang venue para dyan. O, kumausap ka ng isa sa pamilya mo, kumausap ka ng mga DDS na sila na lang po ang naniniwala sa inyo. Ipunin mo sila, ilagay mo ulit sila sa Zoom. O, sabi mo, hindi ako magpapatawad. Pero yung inimbitahan ka para maging guest speaker, tapos isisingit mo yung ganyan, Diyos ko, parang maling venue po, ma'am. Doon po natin nakikita mga boss yung stress nila. No? Kailangan po nila ng kausap. Kailangan po ng Vice Presidente, no? Ng makakausap. Kita nyo ho kung saan-saan niya na lang po itinatapik. Kung saan-saan niya na lang po sinasabi yung galit at puot niya. Kanino po ba galit yan? Wala naman pong iba, di ba? Kung di kay Pangulong Bongbong Marcos, sa asawa ni Pangulong Bongbong Marcos at sa pinsan ni Bongbong Marcos. Sabi ni Pempe Santiago, Sir Mark, hindi kaya tinuruan ng good manners and right conduct noong nag-aaral o talagang bully lang? Kasi sa kanila ho, mga kababayan, pag Duterte ang nagsalita ng PI, iba dating eh. No? Astig para do sa mga DDS yun. Yun ang kapag ka narinig nilang dating Pangulong Duterte, PI ka, Mark Ramos. Oh, sigawan na po yan. Duterte! 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 Di ba? Ganun yung kanilang pamantayan ng magaling na presidente. Pag nagmumura, yun na yun. Oh. Sabi ni kapatid na J. Timblique, pinapasweldo ng gobyerno para siraan ang gobyerno. Correct. Sabi ni Bontilao, obviously kahit mayoral position, she's overrated to become. Wala sa kakayanan at abilidad niya. That's how I see her. No? Nalilito ko dito kay VP eh. Hindi na alam kung saan yung dapat, kung ano yung mga sabihin niya dito sa pag-imbita sa kanya bilang guest speaker. Lahat na po. Wala po ba kayong makausap para pagbuntunan o para pagsabihan po ng mga nasa sa loob nyo? Di ba? Kadalasan ho, mga bossing yung pag-iimbita ng mga guest speaker, mga kababayan. Kumbaga, paki-advisean mo naman yung mga dadalo. Paki-advisean mo naman yung mga estudyante. Tapos makakarinig ka, ako po kasi, hindi ako marunong magpatawad eh. Kaya ko pong isama sa hukay. Yun ang maririnig ng mga tao. Siguro wala. Kung ang vice presidente nga nakakapagtanim ng sama ng loob hanggang hukay, ano pa kaya ako?
O sige, yung kapitbahay ko na chinichismis ako, hindi ko na patatawarin yan. May ganong effect ho, mga kababayan. Di ba? Eh dahil nga daw po, siya ay vice-presidente, kaya daw po, no choice, kailangan sabihin yung kaplastikan na, ano tawag dito? Yung kaplastikan na kanyang speech na ang mensahe ko po sa inyo, pagmamahalan, di ba? Pagmamahalan, pagbibigayan, at pagpapatawad. Pero siya, hindi po siya magpapatawad. Atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Nakakatakot mga bossing. Paano kaya pag nag-speech ang ating vice-presidente sa labas po ng bansa? Doon pa nga lang ho mga kababayan, sa mga patawag na press conference po ng ating vice-presidente, yung akala ho natin, mga bossing, no? Akala natin ipapaliwanag na nito ang confidential funds. Kasi sasabayan, ang estilo po nila, sinasabayan po nila yung hearing ng Kongreso Hearing ng Quadcom Sinasabayan po nila. Tapos, sabi ko, siguro dito niya gustong magpaliwanag nung kanyang confidential fund. Tapos maririnig natin, ipapahukay ko yung libingan ni Yumaong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Ha? Hanggang yun na po, pati yung relo, yung kwentuhan, wala na. Yun po, hanggang ganun lang po, mga bossing. Diba? Pero po, yung matagal na po nating hinahanap na kasagutan, lalo na si Janelle Van der Haars, no, matagal nang humahanap ng sagot sa confidential funds, wala pa din ho. Hindi pa din po sinasagot, mga bossing.